Posibleng totoo ang sinasabi ni Yusek Castro na dumating nga sa Pilipinas si FL Lisa Marcos ng March 10, 2025 sa bandang alas 5 ng umaga hanggang 5:58 ng umaga. Maraming magagalit sa akin dito ng mga DDS. Nakagaya ko, huwag kayong magalit ha, DDS ako guys. Liliwanagin ko lang bago natin ituloy ito. Kasi papalakpak yata yung mga tainga ng ano dito. Mga Marcos supporters, mga Marcos vloggers. So liliwanagin ko lang bago ko ituloy ito. Hindi ko ipinagtatanggol si Yusek. Lalong hindi ko ipinagtatanggol si FL Lisa. At mas lalong hindi ko kinukontra yung mga nagsasabing fake news si Yusek Castro. Ilalatag ko lang kung meron talagang posibilidad o na pwede talagang tama na nandito na nasa Pilipinas na si FL Lisa ng March 10, 5 to 5:58 a.m. ayon kay Attorney Claire Castro. Yusek Claire Castro. Dito kasi nag-umpisa ang lahat guys. Pakinggan natin. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinend sa aming video, sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. Okay. So, sinasabi nila na fake news itong si Attorney Claire Castro. Kasi nga naman, parang kung iisipin mo, nag-teleport talaga si FL Lisa Marcos. And ang holy grail ng pinagbabasehan nila ay itong video na to. Itong video ni Kuya Gado. Actually, may live stream to. So, hindi natin pupuntahan yun. Iko-confirm muna natin yung time dito. Kasi ang sabi niya kasi, First Lady ng Pilipinas nandito sa Los Angeles, California, USA. Video taken March 8, 2025, 7 p.m. So, totoo kaya? Guys, totoo. Ito yung video niya ha. Kung makikita nyo, nakapost dito. Mapapansin nyo dito, sa banda dito, yung babae. So, ito confirmation lang ng time ha. Nakikita nyo may cellphone dyan. In-screenshot ko na yan. At ito yon. Kung i-zoom in natin, makikita natin na tama yung oras na sinasabi kasi ang nakalagay dyan ay 7:36. So, 7:36. So, aminado naman si Kuya Gado sa kanyang mga interview na pagkatapos niyang mag-video-video dyan, hindi na niya alam kung saan nagpunta yung entourage ni Lisa Marcos. Umalis na yata, sabi niya. Hindi na niya nakita eh. At pati si Lisa Marcos, hindi na rin niya makita. So ngayon, out of curiosity guys, kasi sabi ko, ang dami talagang nagsasabi na imposible. Fake news na naman si Attorney Claire Castro. So puntahan natin itong, so ang unang inisip ko, kung ang flight ba na galing sa Los Angeles ay lalapag sa Manila ng alas 5 ng madaling araw, anong oras aalis yung eroplano sa Los Angeles International Airport? So, ito yung tinanong ko si ChatGPT. Tignan natin. ChatGPT, lumabas ka. Yan. Ang sabi niya, the plane likely departs from LAX between 9 p.m. and 10 p.m. PST on March 8, 2025 to arrive in Manila at 5 a.m. Okay. Ngayon, syempre maghahanap ka ngayon kung meron bang flight na napaalis ng Los Angeles International Airport ng between 9 to 10 p.m. onwards. Okay. Ngayon, eto puntahan natin yung nakita ko. Ayan. Asa na ba yun? Eto. Yan. So, eto, search natin ang PAL 113. Ay, hindi. Mali. Sandali. Ito. PAL 113.
PAL 113, ito yung live niya ngayon, ha? Los Angeles, California to Manila. Ngayon, puntahan natin yung history ng flights. So more likely, ang pinaka-plausible kasi, ang sabi nga ni ChatGPT, ang pinaka-plausible na makakarating si FL Lisa ng March 10 ng 5 a.m. ay yung aalis sa Los Angeles International Airport ng between 9 to 10 ng March 8. Okay, so puntahan natin sa baba. Tingnan natin dito sa, ano ba to? Flight 113. Puntahan natin yung March 8 na schedule nila. So itong March 8 nila ay, tingnan nyo, Saturday, March 8, 11 a.m. So hindi po pwede ito na sakyan ni FL Lisa. Kasi nga yung event ay 7 p.m. So nandun pa siya sa bar na yon. Okay. At ang lapag nito, mas lalong hindi po pwede. Masusunog. March 9 eh. Okay. Ngayon, search natin yung isa pa. PAL 11103. Kasi dalawa yung flight ng PAL mula Los Angeles International Airport o LAX papuntang Manila. Okay. Naglalag. Anyway. So makikita natin dito. Ito ay Philippine Airlines 103. Okay? Now, punta tayo sa history. So, ang pinaka-plausible pa rin natin ay March 8, yung alis ni FL Lisa between 9, 10, or onwards. Okay? Between 9 to 10 para makalapag siya sa Manila ng 5 a.m. ng March 10. Okay. Puntahan natin. Ay, you will thank me here big time, Attorney Claire. Lulusot kita dito. Pero uulitin ko ha. Hindi po ako nagtatanggol kay FL Lisa at kay Attorney Claire. Okay? Maliwanag yan guys ha. Medyo nagde-delay pero hayaan nyo na. Ngayon, punta tayo. Ito na, yung March 8. March 8. Ito. From Los Angeles, California to Metro Manila. Left Terminal B, Los Angeles International Airport. Arrive at Terminal 1, Manila. Tingnan natin yung date. Saturday, March 8, 2025. Ano yung time ng aalis yung aeroplano? Yung departure time niya? 22:10. 22:10 ay ano? Alas 10 ng gabi. 10:10 yung alis. At ang lapag ay Monday, March 10, 2025. Anong oras? 5:25 a.m. So, I think this is PST, no? PST ito is Philippine Standard Time na. Kasi kung sa mga alam dito yung mga nag-international flight na yung oras ng lapag mo sa destination mo ay yun yung local time. Okay? So it's 5:25 a.m. So possible. Possible, di ba? So kung ito yung sinakyan ni FL Lisa, which is lilipad siya ng alas 10 ng gabi. Nakalapag talaga siya ng March 10, 5:25 a.m. So tama si Attorney Claire. Pwede. So pwede. You're welcome, Attorney Claire. Puntahan natin dito sa baba. Dito, asan na ba yung ano? Parang may nakita pa ako na ano eh. Ito. So departure time is 10:10. Nag-take off siya ng 10:30 sa LA. Okay. Arrival time, ang landing niya ay 5:15. Nag-land na. Gate arrival, 5:25. Ito yung Ito yung nakatawag dito. Yung aeroplano ay nakarating na sa tube. Doon na sa gate arrival. So let's say, kasi ano naman to eh. Super VIP tong mga to. Hindi na sila dadaan sa pinaka normal na daanan. So 5:25, so possible talaga na yung 5:58 na naka-register doon sa sinasabi ni Attorney Claire Castro
na message sa kanya ay possible. Guys, possible. So ang isa pang inaano nila dito guys ay yung tawag dito, yung gahol daw sa oras. Yung 'di ba 7:36 nandun pa. Nagvi-video pa. Let's say na umalis siya ng 8 o'clock. Makakahabol pa rin siya guys. Kasi yung flight ay 10. Ayan o. Yung flight ay 10. Makakahabol pa siya kahit sabihin natin ito yung Google ayan, ito yung Google ng nung bar papunta ng Lux, no? Kahit isang oras pa sabihin natin ito mga nag-average kasi ito ng 35 minutes eh. Sabihin na natin na nag-average ito ng 1 hour na may traffic. So 9 o'clock nakarating pa rin siya. Yung entourage niya nakarating pa rin sa Los Angeles International Airport at nakapag-board pa rin sila. So, kung ito yung sinakyan nila, pasok talaga yung sinasabi ni Attorney Claire na lumapag talaga sila o lumapag siya o nasa Pilipinas na si FL Lisa ng March 10, Monday, 2025, 5:25 PM, AM. So, tignan ka, di ba? Ito yung arrival 5:25. Landing niya is 5. So, paano yan? Possible guys. Possible. Ano na? You're welcome, Yusek Claire Castro. You're welcome, mga vloggers ng administration. Hindi nyo kayang mag-research ng ganito para ilusot yung yung first lady ninyo. Nakakaya naman kayo. Puro ad hominem na lang ginagawa nyo yan? Puro siraan na lang? Puro fake newsan na lang? Fake news kayo ng fake news? Fake news sa kabila, fake news din. Ano ba naman yan? So, again, you're welcome, guys. You're very much welcome. Pero ganito ha, hindi pa rin. So, kung umalis si FL Lisa, eto, ng alas 10 ng gabi, nasa eroplano na siya. At namatay, kasi yung formal pronouncement ng pagkamatay, ni tantang ko ba yun? Hindi ko alam. Basta yung namatay. 12:05 PM. Ibig sabihin, nandun na, patay na, yung kasama ni Lisa Marcos sa kanyang entourage nung nandyan sila sa restaurant na yan. Okay? So, yung sinasabi nila na na-detain o na-hold, posible din. Posible din. Kasi may from 12 PM until 7 PM ng March 8, pwedeng doon sila inimbestigahan. Doon sila pwedeng tanungin, mag-investigate yung mga pulis sa kanila. Kasi nga, kasama sila. Sino ba yung unang-unang i-interviewin nung mga investigador? Di ba yung mga taong kasama niya at mga huling nakasama niya? So, hindi pa rin maaalis yung haka-haka at tama pa rin naman. Siguro yung pag-detain o hold ay medyo medyo tawag dito, mabigat lang. Baka nag-inquire or nag-investigate yung mga kinauukulan doon sa kanila, which is normal procedure naman yun. Natatanungin talaga yung mga taong huling nakasama at huling nakausap, kasama sa flight, kasama dapat na aalis, pabalik ng Pilipinas, which is normal. Which is valid pa rin yung argumento nila o yung ipinipilit nila na na-hold o na-detain si Lisa Marcos. Pero, again, masyadong mabigat yung word na detain o tsaka yung na-hold siya. So, again, you're welcome, Yusek Claire Castro at sa mga vloggers dyan ng administrasyon. Again, please, huwag kayong magalit kay Gossip. Ako po ay DDS din. Pero, nagbigay lang ako ng ibang pananaw na posible po
na yung sinasabi ni Atty. Claire Castro ay may katotohanan at hindi fake news. Okay? You're welcome, Atty. Claire.